mensahe mula po sa salita ng Panginoon. At salamat po sa Diyos sa pagkakataong ito muli na ipinagkaloob po niya sa akin para maghatid ng kanya pong salita. At samahan niyo po niyo ako sa aklat po ng Roma bilang pagpapatuloy po natin sa atin pong serye about spiritually alive to live for God. So the purpose, ano po? The very purpose ng ating buhay ngayon mula sa pagiging patay sa Espiritu na tayo po ngayon ay binuhay ng Panginoon. So ano na ba ang kalagayan po natin at para saan na ba tayo sa buhay nating ito? So muli po ay buksan po natin sa aklat po ng Roma, Romans chapter 12 verses 1 hanggang verse 8. So tayo pong ay sandaling muling magsitayo para po sa pagbasa ng salita po ng Panginoon. Okay, basahin ko po at pagkatapos tayo po ay mananalangin. I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. For by the grace given to me, I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function, so we, though many, are one body in Christ, and individually members one of another, having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. If prophecy, in proportion to our faith; if service, in our serving; the one who teaches, in his teaching; the one who exhorts, in his exhortation; the one who contributes, in generosity; the one who leads, with zeal; the one who does acts of mercy, with cheerfulness. Salamat po sa Panginoon at siya po ang pagpalain sa pagbasa po ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa pagkakataong muli na kami po ay makapakinig ng inyong pong salita. At dalangin po namin ang inyong pong pangunguna sa amin pong pakikinig, na ang Santong Espiritu po ang magbigay kaliwanagan sa amin, sa inyong pong ihahatid na mensahe, at ang inyong pong tagapagsalita, na tunay o Diyos na maraming mga nagawang hindi karapat-dapat sa iyo, ay patuloy o Diyos na gamitin niyo pong instrumento ng inyong pong paghahayag. At humingi po ko ng tawad sa lahat ng aking pong mga pagkakasala. At patuloy lamang na ikaw po ang may taas sa lahat ng mapapahayag po ngayong pong umagang ito. Bagay na patuloy po na humugis sa amin, patungo po sa hugis po o hugis ng aming Panginoon, ang aming Panginoong Jesus. Maraming salamat po muli sa umagang ito, sa mapagpalang araw na inyo pong ipinagkaloob sa amin, na kayo po'y maghahayag po sa amin, patuloy po ninyong hangad na kami ay mas umunlad at mas maging tapat na lingkod ninyo, Panginoon, sa iyo pong gawain ito. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. So nung nakaraan po ay ating pong natalakay ang proper attitude o ang tamang kaugalian sa paggamit po ng ating mga spiritual na kaloob. So, kumbaga, fast forward na po tayo. Ano po? So, doon po sa ating subpoint about our gifts must be utilized for God. So, dapat nating gamitin o dapat nating i-exercise ang atin pong mga kaloob na spiritual. So, when we say spiritual gifts, it doesn't mean na ito po ay some kind of mystical. Hindi po ibig sabihin yung spiritual gift ay kaya mo nang tumulay sa alambre, na wala kang hawak na ano yung ginagamit ng mga yung mahabang stick or mahabang so para sa balance. So pagka ikaw daw ay may spiritual gift, so meron kang ganun daw na kakayanan, o let's say may kakayanan ka na daw na gumawa ng mga himala. Yan. So that is not spiritual gift. So hindi po yan spiritual gift. Iba po yung spiritual gift doon sa mga
na naiisip natin na kapag daw galing sa Diyos ay may espesyal na kakayahan o mga natatanging kakayanan na pambihira. At some point, tama siya, pero hindi po yun katulad ng mga talagang imposible. So, katulad nga nung nabanggit po natin kanina. So, kapag sinabi po natin spiritual gift, it is spiritual in a way na ito po ay nanggaling sa banal na espiritu. Ito po ay galing po sa Holy Spirit. And kapag nasa atin po ang Holy Spirit, we know, kagaya po ng napakinggan po natin kanina sa Sunday School, if we're sealed by the Holy Spirit, then masasabi po natin na tayo po ay sa Panginoon, na tayo po ay ligtas. So, yun nga po ang sabi ng Romans chapter 8. Ano po? Na ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo ay anak ng Diyos. Mahirap magsabing tayo ay anak ng Diyos, wala naman sa atin ng Santong Espiritu. Hindi naman natin sigurado kung tayo ay tinatakan na ng Santong Espiritu. Kaya kailangan po na nandun po yung ating katiyakan na tayo po ay nasa Panginoon through the Holy Spirit. Okay? So hindi po yan dahil attached po tayo sa isang local church or attached po tayo sa isang Christian family. Attached po tayo sa family ng mga pastor o sa family po ng mga Bible woman. So hindi po yan ang kahulugan ng pagiging isang ligtas. That is a personal relationship. Ito po ay ikaw at ang Diyos, ang Panginoong Jesus. Hindi po ibig sabihing tinanggap ng iyong ama o ng iyong ina o ng iyong anak o ng iyong kapatid ang Panginoong Jesus at ikaw ay hindi tumanggap sa Kanya, ligtas ka na din. At ang ikiklaim mo pa yung isang verse in Acts chapter 16, verse 31, na maliligtas ikaw at ang iyong buong sambahayan kapag nanampalataya sa Panginoon. Pero ang ibig sabihin noon is ito ho ay imbitasyon sa lahat na manampalataya sa Panginoon. But because this is the only way to salvation. Ito lang po ang daan para sa kaligtasan. Amen? Amen. So, hindi po ibig sabihin na attached tayo, ha? Attached tayo na may anak tayong Christian or may magulang tayong Christian. So, pag namatay sila, sa Panginoon din tayo. Hindi po. It's a personal between you and Christ. Ikaw mismo ang makapagtitiyak. Ikaw mismo ang sigurado kung ikaw ay sa Panginoon. And that is through the Holy Spirit, sa pamamagitan ng Santong Espiritu. At kasama ho, sa presensya ho ng Santong Espiritu, ang pagkakaroon po ng mga kaloob na espiritual. At yamang meron tayong kaloob na espiritual, ano po ang angkop na kaugalian o disposisyon ng isang lingkod ng Diyos. So when we say attitude is ano ba ang tamang disposisyon natin bilang anak ng Diyos o bilang lingkod ng Diyos? Kababaang loob or humility. So binasa po natin yan last Sunday in verse 3. Ang sabi po dyan, "For by the grace given to me, I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned." So yung faith na binanggit po dito is not about saving faith. But makikita ko natin in the text na maliwanag po sa sumulat si Apostol Pablo na siya ho ay ligtas sapagkat kinilala niya ang biyaya ng Panginoon. So for the grace given to me, sa biyayang tinanggap ko mula sa Panginoon. And even doon sa introduction or doon sa unang bahagi po ng sulat or in the book of Romans, makikita ho natin lagi ang salitang grace. Di ba? So the grace of God, ang biyaya po ng Diyos. At ang biyaya din pong ito ng Diyos ang nagtuturo sa Kanya na huwag mag-isip ng higit kumpara sa iba, para sa Kanyang sarili. Ang isipin niya parati ay katulad ng pag-iisip ng Panginoon na siya'y nagpakababa at nag-anyong alipin upang tayo po ay itaas sa ating kalagayan. So, bakit tayo kailangang itaas? Because we are on the doon sa sitwasyon na talagang wala tayong takas. Nandun tayo sa sitwasyon na wala talaga tayong kawala. So, we are on the let's say yung katulad ho ng impyerno. Ano ho? So, nandun tayo sa gitna ng karagatan ng kasalanan. So, karagatan ng kasalanan at kamatayan. So, ito po yung sitwasyon ho natin and we are all waiting. Naghihintay tayo na tayo ho ay lamunin ng karagatang ito.
But ang biyaya po ng Diyos ang naghango po sa atin sa pamamagitan po ng Panginoon. So, ibinigay niya ang kanyang anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. That is the grace of God, the saving grace, the love of God that He gave His one and only Son. At yan po ang itinataas natin sa ating pangangaral. Ito po ang ating ibinabahagi sa ating po mga Bible studies. The message of salvation. At ito din po ang sinasabi ni Apostol Pablo na resulta ng buhay na meron siya ngayon bilang lingkod ng Diyos. Hindi pag-iisip, sabi dito, not to think of himself more highly than he ought to think. Ang mas iniisip niya ay ang kapakanan ng kanyang kapatid o ang kapakanan ng kanyang kapwa, kung ano ang kanilang buhay. Pagkatapos ng buhay sa mundong ito, mas concerned siya doon kumpara sa sarili niya. Dahil alam na niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang kalalagyan. Ano po? Kaya bilang lingkod ng Diyos, bilang isa sa mga bahagi ng katawan ng Panginoon, ito din po ang ating concern para sa iba. Hindi yung mas masaya tayo na sila'y napapahamak o mas masaya tayo na hindi sila nakapakinig ng mabuting balita. Hindi ito ang puso ng Panginoon nung siya'y nagkatawang tao. Kaya mga kapatid, ipinapamanhig po sa atin ni Apostol Pablo na magbago tayo ng ating pag-iisip, magbago tayo ng ating pananaw, hindi ho tayo magpahugis sa mundo, kundi maging kahugis tayo ng Panginoon kung ano ang motibo ng Panginoong Hesus sa kanyang pagparito sa mundo, ito rin sana ang maging motibo natin para sa mga tao na sila ho ay makakilala din sa Kanya. Kaya sabi dyan, kababaang loob. Wala hong kaligtasang sigurado sa isang taong ni kailanman sa kanyang buhay ay hindi ho nagpakababa. Pakatandaan po natin yan. Kahit sa punto na siya ho ay nakapakinig ng mabuting balita, never ho na darating sa kanya ang kaligtasan kung hindi ho siya tumanggap sa Panginoon. Sapagkat ang pagtanggap sa Panginoon ay pagpapakita ng ating kababaan. Kababaan natin sa kataasan ng Diyos, sa kanyang kaloob na kaligtasan. Okay? Hindi po yan basta-basta na kapag tinanggap ko na si Kristo, you're still living, sabi nga, may buhay pa rin tayo sa kapalaluan. Nabubuhay pa rin tayo sa pagmamataas. Di ba? Kaya, the proper attitude here regarding sa ating spiritual gift or paggamit po natin ng ating mga spiritual na kaloob is yung ating kababaang loob or humility. And number 2, we have the proper relationship in verses 4 and 5. So ito pong ating magpapatuloy. Sabi dyan, whereas in one body we have many members, and the members do not all have the same function, so we, though many, are one body in Christ, and individually members one of another. Nakakita na ho ba tayo ng isang palabas na ang lahat ho ay bida? Meron na ba tayo nakitang napanood na pelikula o teleserye na lahat ho ng mga gumaganap ay bida? Wala. Ano? O let's say, ang lahat ho ay producer. O ang lahat ho ay direktor. O ang lahat ho ay PA. O, ano yung ibig sabihin ng PA? Personal assistant. Yan. So, alalay ng artista. Extra. O, lahat ba'y extra? Of course, wala. Ano po? Posible ho na magkaroon sa isang production as an illustration po, ano po? So, imposible ho na sa isang production ho, lahat ay producer, lahat ho ay direktor, lahat ho ay artista, lahat ho ay actors, lahat ho ay nasa leading roles. So, meron po tayong leading role, meron po tayong supporting role, di ba? Meron po tayong mga extra, may direktor, may producer. Para maging maganda ang palabas. Di po ba?
So, ganun din po ang church. Ang Diyos ho ang producer. Ang Espiritu ho ang direktor. Okay? At ang mga actors and actresses ay ang mga members. So ito po yung analogy. Ano po? So ito po yung picture ho na makikita ho natin sa ating pong binasa. Excuse me. For us in one body, we have many members. So, ang mas maliwanag pang ilustrasyon dito is yung ating katawan. So, talagang this is one of the masterpiece ng Panginoon, na ang ulo ay nasa taas at hindi ang paa. Ang paa ang nasa baba at hindi nasa taas. Di po ba? Ang mukha ay nasa taas, hindi nasa baba. Paano kung nasa baba ang mukha? Paano kung paa ang nasa taas? Makakalakad ba siya? Paano kung ang utak ay nasa ibaba? Di po ba? Paano kung 10 ang bibig? Paano kung 10 ang ilong? Paano kung lahat ay mata? Paano kung lahat ay tenga? Ay di wala ka nang maitatago kasi lahat tenga. Lalo na kung halimbawa lahat, sabi nga sa loob ng church ay tenga. Kasi lahat, hindi ka pwedeng mag-ingay kasi makikinig nila. Pag-uusapan ka. Di po ba? So, yun po yung makikita ho natin dito. So, in one body, we have many members, and the proper relationship here is unity in diversity. So, the purpose is unity. Ito po ang purpose ng Panginoon, kaya niya tayo pinagsama, bagamat tayo po yung magkakaiba. Although, magkakaiba po tayo ng pinanggalingan na pamilya, magkakaiba po tayo ng pinanggalingang relihiyon, possibly, okay? Magkakaiba tayo ng apelyido bilang tao, magkakaiba tayo ng kulay, magkakaiba tayo ng itsura, pero tayo pong lahat ay iisa. Sinabi po dito, one body but many members. And the members do not all have the same function. So, hindi lahat ng function ho natin, bawat isa sa atin, ang function ho natin is to lead. O ang function ho natin is to serve. Okay? Although, supposedly lahat po tayo ay meron pong kaloob when it comes sa paglilingkod. Pero, sa isang aspeto ho ng paglilingkod, hindi ho tayo magkakapare-pareho. Tandaan po natin yan. Merong iba't ibang mukha, merong iba't ibang level, merong iba't ibang antas, but sabi dito, we are one. Okay? Although we function in different ways, sabi nga, in different function, but we are one body. Kaya, these are graciously given by God for the purpose of unity, para sa pagkakaisa. Hindi para malito, or para sa kalituhan ng bawat isa po sa atin. Sino ba ang ilalagay natin sa ganitong ministry? Sino ba ang ilalagay natin sa ganitong ministry? Hindi po tayo ang may part ho dyan. Ang Diyos ang maglalagay dyan. Ang kailangan lang ho natin, malaman ho natin, madiscover ho natin kung ano yung meron po tayo. Yung spiritual gift na meron po tayo. At hindi ho natin madidiscover yan kung hindi ho tayo makikooperate. Amen? Amen. Hindi natin madiscover yung spiritual gift for how many years na tayong Kristiyano. Hindi ba tayo na nagtataka sa ating sarili na, let's say, 20 years na tayong mananampalataya, pero taga-upo pa rin tayo. 20 years na tayong mananampalataya, nakikinig lang tayo every Sunday. Pagkatapos ng worship service, ano na ang ating nasa isip? Ano na yung, kumbaga, preoccupation ng ating isip? Hindi ministry. Di ba? Kaya, isang malaking kabalintunaan, na sa isang Kristiyano na magsasabing siya'y matagal ng Kristiyano, pagdating sa ministry, hindi siya aktibo. Hindi siya participative or hindi siya participant. Kaya, that doesn't mean that each one has the same function, spiritual gifts, okay? And the church is unified in the aspect of purpose and diversified in the aspect of function. So, magkakaiba ng function, pero for the purpose of unity, para sa pagkakaisa. At mangyayari ho yan sapagkat ang ulo ho natin
ay si Kristo. Ano po? Si Kristo ang ulo, tayo ang kanyang katawan. Kung ano ang nasa isip, kung ano ang nasa ulo, sunod ang katawan. Diyan magkakaroon ng pagkakaisa. Otherwise, hindi ho yan magiging maayos. Hindi ho yan magiging, sabihin nating, gagalaw ayon sa kalooban ng Panginoon. Tandaan po natin yan. At hindi po yan masasabi natin ito ang church, ano ho, or local church. Pwedeng isang assembly lamang. Okay, so, yan po ang makikita ho natin. So, unity and diversity. And, we are unified by the Spirit. Ang Espiritu ho ang nagdulot o sabi nga, nagdala sa atin sa pagkakaisang ito. In 1 Corinthians chapter 12, mababasa po natin, verse 12 to 14, for even as the body is one and yet has many members, so alingaw po actually ito, ano po, nung ating binasa dito sa Romans. Ang sabi dyan, for even as the body is one and yet has many members, and all the members of the body, though they are many, are one body. So also is Christ. So spiritual ang ipinapaliwanag ho dyan. So kagaya ng katawan, bagamat maraming bahagi, pero siya ay isa. Gayon din ang Panginoong Hesus. Siya ang ulo, tayo ang katawan. Kaya ang church ay isang katawan. Spiritual body. Okay? And, for by one Spirit, we were all baptized into one body. So, we know the word baptism here is not water baptism, but yung tinatawag nating Spirit, okay? Baptism. So, ito yung kaligtasan, immersion into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit. So, wala nang distinction. Mapahudyo o hentil. Mapaalipin o Panginoon. Sabi dyan, excuse me, tayong lahat ay iisa. Galatians 3:28, we are all one in Christ Jesus. And Ephesians chapter 4 verse 4, there is one Spirit, di po ba? Iisang Espiritu, iisang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang bautismo, one hope of our calling, one Father, di po ba? Hindi ho magaganap ang pagkakaisa na tinutukoy ng Bible sa iglesia hanggat hindi si Kristo ang ulo, hanggat hindi ang Espiritu ang nasa likod nito. Yan po ang sinabi ng Biblia. Ano po? That's why united in one purpose. So sana nandun yung ating pakikiisa. Nandun yung ating kooperasyon. Yamang ako ay nasa Panginoon, nasa akin ang Santong Espiritu, at kalinsabay ng presensya sa akin ng Santong Espiritu ay ang pagkakaroon ko ng mga kaloob na espiritual. At ito ay magagamit para sa ministeryo ng Panginoon. Mas masaya ho pagka tayong lahat ay aktibo. Ano? Isipin natin yung katawan natin na isang bahagi lang ang aktibo at ang yung isa hindi. So merong, sabi nga, asymmetry. Halimbawa, nagbubuhat ka ng balde, ang ginagamit mo lagi ay kanan. Eh di iwan yung kaliwa. Hindi ba? Yan. So ganun po ang mangyayari. So may asymmetry. So hindi balansyado. Wala siya sa state of equilibrium. Wala siya doon sa tamang balanse. Tutulog ka, halimbawa, lagi ka nakahilig sa left. Paano yung kabila? So, kaya medyo yung hugis ng ulo natin, di ba sa mga bata ganun? So, nagkakaroon ng epekto yan sa hugis ng ulo. So, ganun din sa church. Kung may isang bahaging hindi aktibo, hindi makakagalaw ng maayos ang church. Hindi makakamove ng tama or ng maayos ang church. Yung pacing nung paggalaw, ay maapektuhan.
So, yun po yung makikita ho natin dyan, mga kapatid. Kaya, sabi dito, unity. Ano ho? One spirit for the purpose of unity. Okay? Gusto natin na magkaisa ang church. Idea, meron tayong spiritual gift, gamitin po natin. Hindi yung nakatago lang. Kasi ang sabi nga, bibig lang natin na gusto nating magkaisa ang church. Ayaw naman nating mag-participate. So, ibig sabihin, ayaw natin ang pagkakaisa. Ayaw natin ang unity. Okay? Ayaw din yan ng Panginoon. Parang election ano. Okay? So, tuloy po natin mga kapatid. Verse 5, so we, though many, are one body in Christ and individually members one of another. So, sabi nga, may ministry when it comes sa evangelism, may ministry when it comes sa music, may ministry when it comes sa physical arrangement ng church, excuse me, sa pastoral. So, ang dami pong ministry, mga kapatid. Ano po? At tayo po'y bahagi rito. And in verse 6, having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. Liwanag, sinabi po ni Apostol Pablo, gamitin natin. Let us use them. If prophecy, in proportion to our faith, if service, in our serving, the one who teaches in his teaching, the one who exhorts in his exhortation, the one who contributes in generosity, the one who leads with zeal, and the one who does acts of mercy with cheerfulness. So, binanggit po dito yung 7. 7 ho. At kung titingnan po natin sa Bible, ang spiritual gift po ay categorized into 3. So, meron po tayong tinatawag na speaking gifts, serving gifts, and sign gifts. So, ano po yung pagkakaiba ng tatlong yan? So, speaking is more on, let's say, teaching, pagtuturo. Kapag serving naman, yung tinatawag nating giving, acts of mercy. And yung sign gifts po, ito yung wala na ngayon. Meron dati, nung panahon po ni Apostol Pablo, nung hindi pa ho kumpleto ang Biblia, so in other words, yung sign gifts po ay temporary. Ang mga temporaryng spiritual gift po na meron ang mga anak ng Diyos, ang mga lingkod ng Panginoon, para patunayan na sila ho talaga ay alagad ng Panginoong Jesus. And also to authenticate the message that they share. Okay? So yun po yung purpose nung sign gifts. Pero nung nakompleto na po ang Biblia, so wala na yan. Ano po? Wala na po yun. Ang nag-exist na lang po is yung tinatawag po nating speaking and serving gifts. So yun po yung sitwasyon, mga kapatid, ha? Baka may naniniwala pa rito na meron pa rin pagpapagaling, gifts of healing. Ay di hindi tayo cessationist. So, sabihin ng cessationist is you believe that wala na yung sign gifts. Wala na yung temporal na spiritual gift na meron dati ang mga apostles. Di ba? So, ganun po yung makikita po natin dyan. And dito po sa talatang binasa po natin, so 7 ho ang binanggit. So, we have first, prophecy. Pastor, prophecy. Teka muna. Ibig sabihin, may propeta pa rin hanggang ngayon? Yan. So, yun yung isang question dyan. Kasi binanggit dito, if prophecy in proportion to our faith. So, tingnan natin yung salitang prophecy. Pero hindi ko po sasabihin, kasama ako sa propeta, ha? O meron pa rin propeta katulad ng propeta ni in the Old Testament. Yan. Katulad ni Isaiah, ni Jeremiah. So, hindi po ganun. Kasi ang salitang prophecy po, kung titingnan po natin, so from the Greek word prophetia, it is simply the gift of preaching or the proclamation of the Word of God. So that is the word prophecy. It's not, let's say, prophecy. Nako, yon, may galing sa ilang, may galing sa kabundukan na nagsasabing ang mundo daw ay magugunaw na sa December. Na ang araw ay lalapit sa mundo sa susunod na taon.
may bulalakaw daw na babagsak na sinlaki ng Pilipinas. So, hindi po yun prophecy. Ano po? Yung horoscope. Baka may tumitingin pa ho sa atin. May mga sumisili pa ho sa dyaryo. Wala na dyaryo ngayon, ano? Di ba? Wala na nakikita ang dyaryo ngayon. Pero nung dati, nung may dyaryo pa, sabi nga, may horoscope. Oh. Kung kailan ka pinanganak, titingnan mo yung zodiac sign. Oh. Tapos, career, love, money. Yan. Lucky number, lucky color. Di ba? So, yun yung ating doon tayo inclined dati. Ano po? Pero ngayon tayo Kristiyano na, hindi na. May salita na ng Diyos. Okay? So, the word prophecy is the gift of preaching or proclamation of the Word of God. At meron pong dalawang klase ho ng prophecy. Ano po? So, we have the foretelling and foretelling. So, yung salitang foretelling is prediction of future events. But, hindi na yan yung, sabi nga, hindi na ito nag-exist actually. Katulad ho in the Old Testament. Kaya nga, propeta eh. So, sila yung magsasabi galing sa Panginoon, mensahe mula sa Panginoon, sasabihin nila, ito, ang hinaharap ng lungsod na ito. Ito ang hinaharap, let's say, ng Assyria. Ito ang hinaharap ng Egypt. Okay? So, yun yung foretelling. Okay? And foretelling. So, yung salita namang foretelling, that is declaration of God's message with its implications for the present and future. So, magkaiba siya. Okay? So, foretelling and foretelling. So, foretelling is more on declaration of the message. And it falls into the category of speaking gift. Sa madalit salita, mga kapatid, yung salitang prophecy dito is preaching. Ito yung napapakinggan natin ngayon, sa service, every Sunday. Okay? So, hindi yan yung panghuhula. Ano ho? Kaya wala ho tayong bolang kristaldina eh. Wala ho ditong mga baraha. Wala ho ditong kung anumang mga paraphernalia na ginagamit ho na pandarayan ng kaaway. Okay, so next. So we have the gift of prophecy, that is the preaching, and then the gift of service. So that is the word diakonia, and that is a general term for ministry, and this gift certainly applies beyond the offices of deacon and deaconess. So meron pong deacon and deaconess. Ano po? In the book of Acts. It is manifested in every sort of practical help that Christian can give to one another in Jesus' name. So, dapat to ang church ganito, sabi nga, ma-recognize po ang church sa bahaging ito. Na talagang umaagapay. Ano? Umaagapay tayo sa mga nangangailangan. Kung kapatid natin sila, o may mahal sila sa buhay na nangangailangan. Concern po ang gawain ng Panginoon para dyan. Ano po? Hindi po yan basta lang na talagang nababanggit lang natin. Kundi, we are deeply concerned with that. Okay? So, every sort of practical help. So, in Acts chapter 20, katulad po ng sinabi po dyan sa Acts 20 verse 35, excuse me, in all things I have shown you that by working hard in this way, we must help the weak. And remember the words of the Lord Jesus, how He Himself said, it is more blessed to give than to receive. Mas pagpapalain ng Diyos ang mapagbigay kaysa sa hindi. Kaya, pinapanalangin ba natin ang church natin na makilala bilang mapagbigay na church?
na talagang handang sumuporta sa mga nangangailangan. Kaya nga, ang sabi ng James, the pure and undefiled religion, di ba, is to visit the orphans and the widows in their trouble and to keep oneself unspotted from the world. So sa lahat ng nangangailangan po, nandun talaga yung ating concern. Kaya meron pong gift of service. Gift of service o paglilingkod. So kung merong public service, dapat ang church ganun din. So we are concerned na tulungan din maging ang mga tao na wala pa sa Panginoon. Okay? And we have teaching. So that is the third. Teaching. Didaskalia. It is divinely gifted with special ability to interpret and present God's truth understandably. So kasama din siya sa speaking gift. Ano po? Yung tinatawag po nating teaching o yung pagtuturo. So kapag halimbawa ay nakapakinig na tayo ng isang professor sa seminary, sa isang Christian school, Sunday school, yan. So meron siyang gift of teaching. Okay? And of course, ang itinuturo ho diyan is walang iba kundi ang salita ng Panginoon. And this is closely linked to pastors' teachers, Ephesians 4:11. Nagbigay ang Panginoon ng mga apostol, ng mga propeta, ng mga ebanghelista, ng mga pastor at guro. Okay? Nakakatakot kung sabihin lahat tayo yan. So, yung apostles and prophets ho, dati yan. Sila, sila yung parang nag-lay ng foundation ng katotohanan ng Panginoon. But, ang sumunod na po na nag-take over, kumbaga, ang sumunod ho dito is yung mga missionaries, o yung mga evangelists, at mga pastors. So, ito yung tinatawag po nating gift of teaching. Okay? So, this is closely linked to pastors, teachers, and falls also into the category of speaking gifts. 1 Timothy chapter 4, verse 16. Okay, tingnan po natin. Ito po ay mula kay Apostle Paul kay Timothy. Para kay Timothy, ang sabi niya, 1 Timothy 4:16, keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this, for by so doing, you will save both yourself and your hearers. So si Timothy, bilang pastor, meron din siyang kaloob sa pagtuturo. At ang sabi ni Apostol Pablo sa kanya, lagi mong bantayan ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Kaya ang tagapagturo ng Panginoon ay mapagpaturo. At handang magpaturo sa mga taong binigyan ng Panginoon ng karunungan para sa ikabubuti ng gawain. Okay? Yan po ang may tunay na kaloob ng pagtuturo. Hindi yung ikaw na alam ng lahat. Hindi yung parang superior ka sa lahat ng bagay. Sa lahat ng ministry, ikaw lagi ang superior. So, hindi ganon. Kasi, parang sinabi mo pwede ka ng church. Mag-i-exist ang isang local church, ikaw lang. Ikaw ang pastor, ikaw ang magtuturo. Okay? So, teaching, mga kapatid. So, speaking gift. And exhortation. So, what does it mean? Ano pong ibig sabihin ng exhortation? So, from the Greek word paraklesis, so ito ho ay kamag-anak ng salitang parakletos. So, we know that. Nabanggit po yan in John, referring to the Holy Spirit, the helper. So, yung ibig sabihin po nito is calling someone to one side. Kaya, sabi nga, bagamat hindi na po lahat ay may kakayanan po na mag-encourage, pero meron pong sa loob ng church natin na may kaloob sa pag-encourage. So,
Primarily, mga lingkod ng Diyos or mga pastors, mga leaders ng church. Pero hindi po ibig sabihin sila lang. Even members po, meron din pong kaloob sa pag-encourage po ng ating mga kapatid na nangangailangan po ng comfort and advice mula po sa salita ng Panginoon. So, it has the literal meaning of calling someone to one side, and it encompasses the idea of advising, leading, encouraging, warning, strengthening, and comforting. Kaya, kung mapapansin po natin sa Biblia, merong iba't ibang iba't ibang ways si Pablo, thank you. Merong iba't ibang ways si Apostle Paul how to deliver the word. May matapang, may mahinahon, may nakikisuyo. Basa ho natin yan, mga kapatid. Katulad ho dito sa Book of Romans. Ano po? So, I beseech you, I appeal to you, brothers. So, yan ay gift of encouraging or exhortation. Okay? I plead to you. Ako'y nagsusumamo sa inyo. Namamanhik sa inyo. Sa Galacia naman, matapang siya. Okay? Matapang si Apostol Pablo. Talagang nandun yung kanyang tigas para sa katotohanan ng mabuting balita. Kasi may mga, sabi nga doon sa Galacia ay tinalikuran ang mabuting balita at niyakap ang ibang mabuting balita. Okay? So that is that. Ano po? The idea of advising, pleading, and encouraging and warning. So, pagbibigay ng babala, pagpapalakas, pag-comfort. Okay? It may be exercised in comforting a brother or a sister in the Lord who is facing a trouble. Kapag may pinagdadaanan ang ating kapatid, hindi po pwedeng tayong may gift of encouraging ay wala tayong pakialam para sa kanila. Wala tayong concern para sa kanila. Or ipapaubayan na lang natin dun sa iba. Hanggat alam po natin na ito ay para sa ikabubuti ng church, mga kapatid, ng katawan ni Kristo, i-grab po natin. Tandaan po natin yan. As long as alam mo na meron kang kaloob na galing sa Panginoon na tulungan ang iyong kapatid sa kanyang panghihina, i-exercise mo. Huwag mong isipin na, iba naman dyan na meron ding kaloob for encouragement. Or takot ka magsalita para sa kanya. Baka may mabitawan kang mali. Manalangin ka sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo po ako na sa paggamit ko ng iyong kaloob ay hindi po ako makasakit. Hindi ko po ma-offend yung aking kapatid. Yan po ang application dito. Hindi ho tayo basta lang na maghihintay. Amen? Amen. So, sabi dyan, comforting. Ano po? And, kung may kapatid din ho tayo na mayroong pinagdadaanan sa kanyang katawan, may sakit, emotionally down, okay? Yung talagang hirap na sa kanyang damdamin, na hindi na niya kayang pasanin ang daigdig. Tandaan ho ninyo, hindi tayo magpapasan. Hindi natin kayang pasanin yan. Hanggat hindi ho nasa atin si Kristo. Kaya, it falls into the category of speaking and serving. Ano po? So, through our lips and through our hands. Abutin po natin ang isa't isa. Hindi ho sa lahat ng panahon, tayo po'y malakas. Ano po? Hindi po sa lahat ng panahon ay tayo lagi ang nasa taas. May time to talaga na manghihina at kailangan po natin ang isa't isa. At yan ho, lalabas kung talaga bang gusto natin ng pagkakaisa sa ating iglesia. Acts 14 verse 21. Excuse me. Okay, sabi dyan. Acts 14:21, when they had preached the gospel to that city and had made many disciples,
they returned to Lystra and to Iconium and to Antioch, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and saying that through many tribulations we must enter the kingdom of God. And when they had appointed elders for them in every church, with prayer and fasting, they committed them to the Lord in whom they had believed. So the apostles, di po ba? Nakita ho natin. Apostle Paul, nung sila po ay bumalik dito po sa Lystra and Iconium and Antioch, ano po ang kanilang ginawa? Pinatatag nila o pinalakas nila ang mga nasa Antioch, sabi dyan, or ang mga disciples, at sila ho ay hinikayat na magpatuloy sa kanilang pananampalataya at nagturo at nagbahagi sa kanila na sa likod ng kanilang mga pinagdadaanang paghihirap, pagdadalamhati at kapighatian, sila ay papasok sa kaharian ng Diyos. Kaya yan po yung pinaka magandang encouragement po natin. Na magagawa po natin sa mga kumbaga disappointed na o dismayado na sa buhay kung sila ay Kristiyano. Alalahanin ho natin na tayo'y sandali lamang sa mundong ito. Kapatid, alalahanin mo ang walang hanggan at ang magiging buhay natin doon kumpara sa buhay natin dito. Di po ba? Sabi nga, kapag tayo po ay balisa, especially kapag meron na tayong karamdaman, ano po? For example, ay makakuha na nga ng insurance. Para halimbawa kung ako man ay umalis na sa mundong ito ay may maibibigay naman or may iwanan para sa aking pamilya. May makukuha sila. Somehow. Di po ba? Yun yung mindset natin eh. So, practically, tama. Tama yun. Hindi ko po sinasabing mali yun. But mas maganda ho, na bukod sa practical, ang iniisip natin yung spiritual. Kasi, sa insurance, kailangan mo magbigay ng premium. Di ba? Saan ka nakakita ang insurance na hindi ka magbibigay ng premium, insured ka? Sige nga. Pero samantalang yung kaluluwa natin insured na. Wala tayong premium na ibinigay, kundi ibinigay sa atin ng Diyos. Amen. Di po ba? Sa makatuwid, insured na yung ating buhay na walang hanggan. Ano pang dahilan para tayo ay mabagabag at manghina at manlupaypay? Sadyang manlulupaypay ho kapag wala tayong assurance sa kabila, sa buhay na walang hanggan. But since tayo po ay may buhay na walang hanggan, inassure na ng Panginoon ang ating buhay sa darating na panahon, ay mas balisa pa tayo sa kasalukuyan. Ano? Kaya encouragement. Alam po natin yan. Kung may kaloob tayo mula sa Panginoon, sabi nga, for the enhancement of those gifts, ipanalangin po natin sa Panginoon. Huwag lang sabi nga, parang kakalawangin na. Mangangalawang na ho ang mga yan sa atin na hindi pa natin na ipapractice. Ay kawawa naman po ang ating church. Ano po? Lagi ho tayong nagbabahagi na ipanalangin natin ang church, panalangin natin ang ministry. Ang gusto lang natin, sabi nga, ang gusto lang natin, yung part lang natin is panalangin. Pero yung participation doon sa ministry, hindi tayo handa. Okay? So how? How can we live for God? Paano tayo mabubuhay para sa Diyos kapag ganito ang ating kaugalian? Kapag ganito ang ating pag-iisip? Kaya, we have first four. Ano po? The first four gifts. The gift of prophecy, the gift of service, the gift of teaching, and the gift of exhortation.
So meron pa akong sunod na 3 sa susunod na linggo po. Pagpapatuloy po natin ang iba pang mga kaloob na espiritual at maaaring dun pa sa mga susunod na gifts na ito, meron ho tayo. At pagkatapos ho ng ating message, ano ho ang magiging commitment natin sa Panginoon? Ano ang magiging tipan ho natin sa Panginoon? Okay? Kaya, again, may kaloob po tayo. At yan ay ibinigay sa atin para gamitin, hindi para itago. Tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa iyong salita. Salamat po sa iyong pagtuturo about sa spiritual gifts bilang ito po ay kasangkapan na maging kagamit-gamit kami sa iyong ministeryo at higit sa lahat, patuloy naming maihain ang aming pong mga buhay sa iyo bilang banal, katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa iyo. Kaya Ama, salamat sa iyo pong biyayang ito at patuloy po naming may pamuhay ang iyo pong mensaheng ito at patapat po naming ipaglingkod ang aming pong mga buhay para sa iyong kapurihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, so purihin po ang Panginoon at ngayon po idadako tayo sa ating cell grouping.